Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa umagang ito, tatalakayin natin at pag-uusapan syempre ang naging usap-usapan kamakailan na pamamanihikan mga kakipi. Pero syempre bago po ang latang yan, ayan ilalabas natin ang katotohanan ngayong umaga pong ito. Pero bago po yon, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. Pero bago po lang lahat, nais po nating magpasalamat po na sa ating mga taga-subaybay, subscribers na nakatutok sa atin pong daily update sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang mga komento. And ang first commenter nga natin for this morning ay si Madam Editana Donsa. Magandang umaga, Madam. Ayan, shout out sa inyo. Habang nananahimik si Kim and Paolo, tayo muna'y chika-chika sa mga naging kaganapan kamakailan, ano? So, ito na nga sabi ni Ma'am Edita na down sa Hello Gandara, good PM. Ano ba mga basher? Bakit ang ingay-ingay? Hindi pa tumahimik. Palagi maglalabas ng fake news. Daldal ng daldal. Ayan, sila ba ang management? Kung tatanggalin si Kimi sa Showtime, sinong ipapalit? Ang lolang basyang Janine? Ambisyosang Tarsher? Hoy, Diyos ko Lord, papayag kaya ang family ng Showtime na mawala si Kimi? Hay nako, mga basher, maawa kayo sa sarili nyo. Parang gigil na gigil Madam Edita na Donsa. Alam namin na wala kayong blessings na natatanggap, kaya ng lalait na lang. Kung ako sa inyo, magdasal kayo para patawarin kayo ng may kapala. Kaya tigil na kayo kasi happy na kami sa pinakamamahal naming idol. Walang iba ang Kim Pao. Sapat na kami sa kanila. Kaya huwag kami or ang Kim Pao maliitin. Gets nyo? Gets nyo with the mamalaking mata, mga madam bashers, ha? Anyway, Madam Edita na doon sa grabe naman ang gigil ngayong umagang ito. Grabe. So, ito na nga, ang Showtime kasi. Hindi ko alam kung bakit pilit itong iniingay. Tagal na kasi yan. Alam nyo, kung may posibilidad man ngayon na tanggalin si Chinita Princess o sabihin na natin totoo ang chika ngayon, hindi basta-basta maniniwala ang mga supporters. Bakit? Kasi ang tagal na eh. Laging ganyan yung chika. Natatanggalin si Kim po. Laging may ganyan chika. Ay katulad ng buntis daw si Kimi, tagal na, taon-taon na lamang. Laging ganun po ang chika tungkol kay Chinita Princess. So, kung totoo man yan this time, paano kami maniniwala? 'Di ba? Para na kaming ginagawa niyo sirang plaka. Yung tipong, yung, alam niyo yung sa paulit-ulit na pagsisinungaling, nawawala na po ng tiwala. So, ganun din kami. Bakit kami maniniwala sa ganyan? Okay, at kung sakali man nga, sus ko, 'di ba? Baka gusto nilang mabawasan ng viewers. And sa anong dahilan, give us a valid reason naman, mga kakimpaw. 'Di ba tama? Give us valid reason and explanation kung bakit si Kimi. Sige nga, bakit si Kimi? Wala bang ambag si Kimi sa Showtime? Hindi ba magaling mag-host si Kimi sa Showtime? Wala bang talent si Kim sa Showtime? Kasi kung yun yung pag-uusapan, ambag, talent, pag-host, meron yan si Kim. 'Di ba? Laki ng ambag ni Kim sa Showtime. Endorsement niya na nakukuha po nilang sponsor. 'Di ba? Tapos yung talent, grabe, lagi pong trending si Kimi sa magpasikat. Uy, grabe, about sa hosting, grabe, lagi po nakakakuha ng award si Kimi ng best host sa Showtime. So, anong reason? Sige nga, paki-explain.
And sorry Madam Edita na to, sa nagigets ko yung pinanggagalingan natin. Pero hindi naman ata tama na may magdawit tayo ng pangalan. Okay? Kasi nga ang saya na natin ngayon eh. Kumbaga parang dapat baliwala na tayo sa iba. Okay? Pero mapapadalawang isip ka din o mapapa-overthink ka din. Sino ipapalit nila kay Kim? Sige nga. Sino ipapalit nila? Kung mahusay man yun. Pero bakit si Kimi? Bakit tatanggalin si Kim? Yun talaga yung question. And sobrang nakakapanibago yun. At anak-anakan na po ni Mimi Vice, si Kim, anak-anakan niya yan. Paano? Paano si Kim? Ay nako, nakakaloka. Isang napakalaking question mark talaga yan mga kakimpaw. And lumabas yan matapos pong maging successful ang first show, kung di ako nagkakamali, nila Kim and Paolo sa kanilang world tour sa Redwood City. Or bago pa mag-world tour. Anyway, dumako naman tayo mga kakimpaw dito po sa comment team Ma'am Annalyn Hiccup. Shoutout po sa inyo at magandarang umaga. Good evening po, Gandara. Magaling kasi si Kim mag-ano ng damit ni Paolo. Alagang Kim, kaya ang Paolo love na love si Kimi, Gandara. Kim Pao forever. Magandang pumili ng damit ni Paolo, ganun po ba? So si Kimi ang nag-aasikaso kay Pao. Hoy, teka lang naman. Asawa lang ang peg. Wifey ang peg. Pinagpa-plancha pa ba, madam? Pero iba talaga po mga pero biro. Iba naman namit ngayon si Paolo Avellino kasi sabihin na natin may promo. Or nag-ano po sila, mayroong event. Pero before din naman kasi si Paolo Avellino, kahit may promo, isusuot niya lang kung anong gusto niya, t-shirt or ano pa man. Pero ngayon, iba talaga. Parang may pinapadala pa atang damit si Kim sa wardrobe ni Paolo Avellino. Para yun yung isuot. Mga kakimpaw, mukhang may pabilin pa nga po sa ni Paolo Avellino para yun yung suotin. Huy, may pabilin. Basta napaka-passionista na rin na Paolo Avellino po manamit mga kakimpaw. Ibang-iba talaga. Ibang impluwensya ni Chinita Princess. Anyway, dumako naman tayo nga dito sa birthday party ni Kimi before po nung April 19, before po bumiyahe at mag-world tour mga kakimpaw. So, eto nga po ang very intimate na birthday party ni Chinita Princess na nung una wala pong mga guest na pinakita. And ngayon, nilabas na po mga kakimpaw kung sino yung mga guest doon. Kasi pinag-usapan yan na wala pong pinakitang gasinong guest mga kakimpaw. Kaya ang dami pong nagsabi na andun ang pamilya ni Paolo Avellino and may pamamanhika na naganap. Kasi very intimate na ultimo guest wala pong pinakita mga kakimpaw. Pero ngayon, na lumabas na po ito, so klarong-klaro, mga kakimpaw, ang kasama po sa table, kasi kung may pamamanhika naman maganap, mga kakimpaw, ang kasama niyan sa table, family ni Pao at family ni Kim. Pero dito, mga friends, mga kakimpaw, ang ka-table, nila Kim and Paolo Avellino. So, sabihin na natin private ang family ni Paolo Avellino. Pero, dyan at dyan po yan table, mga kakimpaw. Pero, wala naman pong bakanting seats, Diba, mga kakimpaw? Baka ang pamamanhikan po ay magaganap pa lamang, mga kakimpaw. Hoy! So, marami tayong umasa, pero hindi naman po ako disappointed, mga kakimpaw. Kasi nga, dilulo at your own risk lang din naman tayo, diba? At least ngayon, pinakita po mga kakimpaw kung sino yung mga guest po doon. Kaya very private kasi nga mga close friends, mga kakimpaw, yung mga nandyan talaga. Walang kasi na showbiz friends. Pero si Derek, andyan po si Miss Tonette mga kakimpaw. Ayan, kasama. Super close din talaga siya sa Kimpaw. Super close talaga siya kina Kim and Paolo. Sabi nga dito ni Elisa, I found that having a small circle, family, real friends,
Not everything means to be big, to be meaningful. Sometimes those quiet moments and the simple laughs to the people who stay, they're the real celebration, Kim Chu. Ayan. Grabe, sobrang tama at totoo ng sinabi mo, Kimi. 100% sa true talaga, makakimpaw. Si Kimi ang daming nare-realize talaga, mga kakipi. Maraming natututunan sa bawat araw na dumadaan po sa buhay niya. Bawat pagsubok, mga kakimpaw. Kaya talagang siya ay mas lalo pong nag-grow bilang tao at mas lalong bumabait, mga kakimpaw. Marami siyang mga pinagdaanan, mga kakimpaw, na paano po sa kanya. Nakakatulong, to be honest, to be a better version of herself. At lahat naman tayo ganun talaga, mga kakimpaw. Mga experiences natin ang mga tumuturo po sa atin. Kaya mas nagiging strong tayo at mas matalino, mga kakimpaw. And dito sa pag-ibig naman tayo, mga kakipi. Ayan. Sa buhay pag-ibig naman ni Kim, alam ko na si Kim ay sapat na yung mga pinagdaanan niya, kahit 2 love lives lang naman siya, mga kakimpaw, para pumili siya ng tama. And para piliin po niya si Paulo, isa lang ibig sabihin nun, mga kakimpaw. 'Di ba? Meron po siyang nakita kay Paulo Avellino na mga bagay na alam niyang hindi na siya masasaktan pa. Sana nga tama na ang desisyon ni Kimi. Pero wag kang mag-alala, Kim. Ang mga mata naman ni Paulo Avellino ay laging nasa iyo lamang. Sabi nga dito, with so many people around, my eyes are only on you. Grabe ha naman nga yun. Pero totoo, di ba? Minsan nga kahit groupie, ang mata ni Paulo Avellino ay na kay Kim Chu. Para bang wala na ibang taong nakikita siya. Sabi naman dito ni Miss Norma Daya, good day, Gandara. Yes, the truth prevails. Ever since I had in my mind that based from their actions and gestures, very sure that they are in a deep relationship. Now it happened because of Kimi's revelation that at this time, she is very sure with Paulo's love that he will not be like her past 2 ex who cheated her. Thank you, Kimi, for revealing our true stand with Paulo. Now, we will be contented enough and we will not entertain belief in all the bash made by bashers. Ayan, we will certainly continue our prayers for you both. God bless you both and all your followers, Legion Vloggers, friends, seniors, and Aki. Ang sarap talaga ng mga ganitong balita lang, mga kakimpaw, no? Anyway, thank you so much, Miss Norma Dayag, sa inyong komento. And tama po kayo, na kahit anong sabihin ng mga bashers, doon lang po tayo sa pinapakita ng Kimpaw. And si Kimi nga, ayun na, nireveal na ang katotohanan. So, yun lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Ingat po palagi.